Tignan! Makikita ang ilang mga larawan mula sa umano'y behind the scenes ng tila promotional video na magkasama sina Vice President Sara Duterte, Daryl Yap, at re-electionist na si Senator Amy Marcos. We don't have to read too much into this. It is what it is. Oo, it is what it is. Alam na natin kung nasaan siya. Kaysa nung una, nanghuhula, hindi natin alam, etc. etc. Pero ngayon, ayan na siya. Mukhang nakuha na niya yung endorsement na gusto niya makuha. Wala na neutral drama dito, guys. Wala na 'yon. It's out the window. Wala na 'yon. Ngayon, lumantad na ang traidor sa pamilyang Marcos. Lumantad na ang ahas kung bakit nag-aahas si Amy Marcos. Ano ho bang sinabi natin kagabi? Sabi natin kagabi, si Amy Marcos is playing the long game. Oo, sinakripisyo na ho niya. Alam na kasi hindi siya mananalo ngayong senatorial elections. Sinakripisyo na ho niya, mga Jero, ang kanyang pagka-senador. To play the long game, ang kanyang long game ay most probably maging vice ni Sara Duterte. Sara Butete. Kaya pala gigil na gigil si Amy Marcos. Now, nag-click lahat. Nag-click lahat, guys. Oo. Nag-click na lahat ko. Bakit ganito? Umeffort ng sobra-sobra. Simula pa lang noong 2022. Pagkatapos pa lang ng pagkakahalal pa lang kay PBBM, sinisiraan na po ng Senator Amy Marcos ang administrasyon. Nakita ko to. Balita. Post ni Balita. Tignan! Makikita ang ilang mga larawan mula sa umano'y behind the scenes ng tila promotional video na magkasama sina Vice President Sara Duterte, Daryl Yap, at re-electionist na si Senator Amy Marcos. Sinasabing lalabas at mapapanood ang nabanggit na promo video sa Lunes, April 14, 2025. Ayan, Boosh! Ayan. Di ba? Di ba? Yun. We don't have to read too much into this. It is what it is. It is what it is. Alam na natin kung nasaan siya. Kaysa nung una, nanghuhula, hindi natin alam, etc. etc. Pero ngayon, ayan na siya. Mukhang nakuha na niya yung endorsement na gusto niya makuha. Wala na neutral drama dito, guys. Wala na yon. It's out the window. Wala na yun. Wala nang usapan. Feeling ko yung promo video na to has something to do with the Uniteam. Kung whatever man yung promotional video na yan, it has something to do with the Uniteam. Feeling ko lang. Kasi lagi naman sinasabi ni Amy Marcos, her claim to fame is that siya ang nagbuo ng Uniteam. So, ngayon, eto na. So, baka umaasa si Amy na she will get a ringing endorsement from Sara Duterte. And she got it. Ayan yung endorsement niya, if ever. Hindi lang ho dyan natatapos. Pero pa hong isa. Si Robin naman tong isa. Senator Robin, ine-endorso si Senator Amy Marcos pero walang kinalaman si FPRRD at PDP. Ayun. Mga kababayan at kapanalig, wala pong kinalaman ng PDP sa aking personal na pag-endorso sa aking pinunong higit sa mapayapang revolusyon, Senator Gringo, at sa aking manang Senator Amy 39. Ito po ay pansariling desisyon ko. Ito po ay walang kinalaman sa Duterte na isinusulong ng aming partido politikal, sabi niya. Yan. Nakuha na niya yung endorsement na hinihingi niya. Ayan na yun. Sabi ni Nice Buddy, pero si Hanilet ayaw siya. Well, the opinion of Hanilet is irrelevant. Wala na si Digong. Wala na siya sa political scene, si Digong. Nasa ICC na siya. So, bibilang na lang tayo ng araw, magiging kwento na lang si Digong. At kapag naging kwento na lang si Digong, wala na. Irrelevant na si Hanilet. So, it doesn't matter. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba, nung nakaraan, baka nga pinagplanuhan para siya na ang maging reyna ng mga DDS. Ano ba? Tapos, yun nga, inendorso pa siya ni Robin Padilla. Ayan. Tapat na kaibigan, tapat sa bayan. Yun, utuan. Sabi, Senator Amy ibinida ang pag-endorso ni Senator Robin Padilla, tapat sa bayan, tapat na kaibigan. Diba? Mas mahalaga pala kaibigan niya kaya sa pamilya.
Ibinahagi ni Senator Amy Marcos ang pagtaas sa kanya ng kamay at pag-endorso ng kapwa senador at presidente ng PDP na si Robin Padilla sa kanyang official Facebook page. Kaya makapanood sa campaign video ang pag-iisa ni Senator Marcos na nais niyang sabihin sa Mindanao kapag muli siyang nahalal. Ano? Pag-iisa-isa ni Senator na ang nais niyang sabihin sa Mindanao kapag muli siyang nahalal sa pagsenador na inaangkla sa kanyang pangalang Amy. May ganun siya. Okay. I daw is infrastruktura, M is modernisasyon, E is elektrisidad, E ekonomiya. Okay, ginawa niyang acronym yung kanyang pangalan. Infrastruktura, modernisasyon, elektrisidad, ekonomiya. Amy daw. Tapos nag-fist bump pa daw sila sa huli. Makikita sa bandang dulo, nagbungguan sila ng mga kamao na may tagline na tapat na kaibigan, tapat sa bayan. Ayan. Parang hindi naman happy si Amy Marcos dito. Mukha siyang hindi happy. Boto daw si Amy Marcos. Pero syempre, alam niyo, yung mga DDS, kaagatin nila yan, mga bobo, mga DDS. Hindi naman natin kailangan ng mga tapat na kaibigan, etc. sa public service. Kaya pala gigil siya doon sa hearing. Kaya pala galit na galit. Bakit? She needs to put on a show. She needs to put on a show for Sara Duterte. Kailangan niyang ipakita kay Sara Duterte na, uy, ano ba? I'm here. Sara, I'm here. Pansinin mo naman ako. Kaibigan mo ako, di ba? Ganun. Alam niyo, mga kautsero, isa lang masasabi ko dyan. Hindi natin kailangan ng mga tapat sa kaibigan. Kasi ganyan ang pagkakamali ni Rodrigo Duterte yung siya naging Pangulo. Ginamit niya yung kanyang impluensya at katapatan niya sa kanyang mga kaibigan para maging corrupt. Ang daming mga issue ng korupsyon nung panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil pinagbigyan niya kahilingan ng kanyang mga kaibigan, si Dennis Uy, Christopher Lawrence Bongo, di ba? At iba pa niya mga kaibigan, si GMA, etc. Kung sino-sino pa mga kaibigan. Hindi ho natin kailangan ng taong tapat sa kanyang kaibigan. Ang kailangan ho natin yung tapat sa bansa, yung tapat sa bayan. At hindi ho si Amy Marcos yun. Dahil ang kanyang loyalty ay na kay Duterte. Ngayon, someone can argue, sabihin niya, hindi, kontra ka lang kay Amy, kaya ka nagkakaganyan. No, hindi ho. Kasi mga kotsero, ang pinaka-basic na sukatan ng katapatan sa bansa ay kung paano mo tratuhin ang iyong sariling pamilya. Sa Amerika po, dito sa Amerika, it's a God, country, then family, di ba? Sa Pilipinas iba. It's God, family, then country. May nakita ba kayong friends doon? Wala, di ba? Hindi na Amy Toyo, hindi na Amy Baliw, whatever ang itatawag ko kay Amy Marcos. Hindi na. Amy Judas na lang ang tatawag ko sa kanya. Kaya kaya hindi ko siya boboto. Kung hindi niya kayang maging loyal sa kanyang sariling pamilya, how much more sa atin na hindi niya kilala?